Kapamilya, pinaghahandaan na ng mga ahensya ng gobyerno ang posibleng pananalasa ng bagyong Chedeng na international name na Maysak. Alamin natin kay Bettina Magsaysay ang latest sa bagyong ito. Live mula sa Pag-asa Weather Center. Bettina, bukas Miyerkules Santo pa rin ba inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility itong bagyo? Julius, tama ka, no? Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga natin inaasahan papasok ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo. Pero Julius, base sa latest monitoring ng Pag-asa ay mas lalo pang lumakas itong bagyo. Mula 175 kilometers per hour, ngayon ay may lakas na ito sa 205 kilometers per hour at may pabugsong umaabot sa 240 kilometers per hour. Ayon nga sa Pag-asa ay posibleng lumakas pa ito at maging super typhoon na may higit yan na lakas na 220 kilometers per hour. Sa ngayon, Julius, nasa 20 kilometers per hour pa rin ang bilis ng bagyo at gumagalaw pa west-northwest. Sa Sabado o sa Linggo, inaasahan magla-landfall ang bagyo sa northern o sa central Luzon. Patuloy na nakakaapekto ang high pressure area sa bagyo na siyang nagdidikta sa kilos nito at humaharang para makaakyat ang bagyo. Base naman sa Joint Typhoon Warning Center ng Estados Unidos, ngayon pa lang ay nasa kategorya na ng super typhoon ang bagyo kung saan may higit sa 260 kilometers per hour ang lakas nito. Malakas na hangin at pag-ulan ang maaaring dala ng bagyong may international name na Maysak sa Northern at Central Luzon. Kaya naman ang Dagupan City Disaster Risk Reduction and Management Council nakaalerto na at nagbabala na sa mga residente sa mga coastal barangays sa posibleng epekto nito. Dumagsa naman ang mga biyahero sa Pilar Port sa Sorsogon. Isa sa mga nagmamadaling umuwi, ang retiradong guro na si Gerson na galing pang Maynila. Ayaw niya kasing abutan ng bagyo. Madaling araw kanina, sabi ko punta na ako, mabuti nakarating ako dito. Pati ang Philippine Coast Guard pinaghahandaan na rin ang pagpasok ng bagyo. Lalo't inaasahan nilang mas maraming babiyahe ngayong Semana Santa kumpara noong isang taon. Just yesterday, umabot ng 200,000 yung more than 200,000 yung number of passengers namin. So, ang expectation namin this year will exceed yung number of passengers last year. Kapag magtaas ng storm signals ang Pag-asa, hindi na nila papayagan ang anumang klaseng sasakyang pandagat na maglayag. Number one pa lang, hindi na pwede magbiyahe any type of vessel. Even with no signal, pag napansin ng ating mga area commanders na malakas talaga yung alon at yung hangin, pwede nilang ipakancel yung certain trips. Puspusan rin sa pagmomonitor ng bagyo ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Kung sakaling hindi naligtas lumipad ang mga eroplano, magre-release ang CAAP ng Notice to Airmen o NOTAM na sarado ang airport operations. Kung Northern Luzon naman po at magkakaroon ng bagyo na mahigit sa 100 kilometers per hour, magsasara po tayo ng mga CAAP airports katulad ng Lawag, ng Basco, ng Tugigaraw, ng Kawayan. Julius, ayon sa Pag-asa, ang Bicol region ng mga kapamilya natin dyan ang unang makakaranas sa epekto ng bagyo. Pero pagdating naman ng weekend, stormy weather ang aasahan ng mga kapamilya natin sa Northern at sa Central Luzon. Kabilang na dito ang Aurora at Quezon. Kaya pinag-iingat rin sila sa landslide. Sabi naman ng Pag-asa, Julius, kung sa Central Luzon tatama ang bagyo, hagip ang Metro Manila. Kaya makakaasa tayo ng moderate to heavy rains nitong darating na weekend. Pero kapag sa may Northern Luzon naman ito tatama, mas mahina naman ang mararanasan nating ulan. Bagamat karamihan sa ating mga kapamilya ay vacation mode na, huwag po tayong masyadong mag-relax at tumutok po tayo sa mga updates para siguradong ligtas ang ating magiging biyahe. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Bettina Magsaysay.